morning sa inyo po lahat. Ang ating po mag-uusapan ngayon ay nasa Psalms 90. Pwede na po siguro tayo magsimula. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila sa lahat at makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyong trono at nanghihingi, Panginoon, ng gabay sa oras na ito, Panginoon. Salamat po dahil binigyan mo kami ulit ng pagkakataon, Panginoon, na malaman at makapakinig, Panginoon, ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang mga bagay na gusto mong sabihin sa amin. And naniniwala ako, Lord God, na sa pamamagitan po ng inyong banal na spirito ay magbibigay ito ng kalakasan ng loob sa aking mga kapatid, Panginoon, sa bawat isa sa amin as we read your Bible, as we read our devotion, Panginoon, this morning. At naniniwala rin kami, Panginoon, dahil sa iyong kapangyarihan ay malalaman po namin, Panginoon, na mas lalo po namin dapat dumepende ang bawat isa sa amin sa iyo, O Diyos, sapagkat kung wala ka, ay wala kami. Salamat po. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Psalms 90 ay, ang background po nito is, Psalms 90 is considered one of the oldest Psalms and a prayer for God's compassion and restoration. No? At isang dahilan kung bakit siya yung pinaka-oldest, kasi itong Psalms 90 ay compilation ng prayer ni Moses, no? na nasama sa compilation ng mga awit. And dito po ay makikita natin yung tatlong bagay na ito, that God is eternal being. Ayun yung sinabi ni Moses sa verse 2 ng Psalms 90. From everlasting to everlasting. That man is temporal being. No? If God is eternal being, tayo po ay we only have temporary time dito sa mundo. At yung pangatlo, that our necessary response is to cry out to God in prayer. Yun po yung mga laman nito. At ang title po ng mensahe natin ngayong umaga, ang devotion natin ngayong umaga is, in our limited time, we need God's unlimited power. Amen po? No? Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat limitado lang tayo sa maraming bagay. Bukod sa limitado sa oras, limitado kung minsan sa lakas. No? Madaling mapagod, madaling mangayaw, limitado sa lakas, limitado rin sa pinansyal. No? Hindi tayo unlimited pagdating doon. Maraming bagay na limitado sa atin. That is why we need to cry out to God in prayer. No? Napanghawakan natin yung kapangyarihan ng Diyos at dumepende tayo doon at hindi dumepende sa sarili natin sapagkat limitado nga po tayo. In verse 3 hanggang 10, pinag-uusapan po dito it talks about the limited time we have in this life. No? Sobrang konti, sobrang saglit lang nung buhay natin dito sa mundo. Sabi nga doon, 'di ba, sa verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 taong kung kami malakas. Makikita po natin na sobrang limited lang. In 70 to 80 years, tapos na ang buhay natin dito sa mundo. Very limited lang. That is why kailangan po natin ng guidance mula sa Diyos. At sa verse 11 to 17 naman, it talks about how important our dependency on our God. Sa ating Panginoon, kung gaano alaga yung lalo nating pagdepende sa Kanya. Good thing is, ang bawat isa po sa atin ay nakadepende sa ating Panginoon at hindi sa ating sarili. Amen po? No. Tayong lahat bilang Kanyang mga anak ay nakadepende sa ating Panginoon at hindi sa sarili nating kakayahan. Sapagkat at totoo niyan, marami sa atin kung didepende sa sarili nating kakayahan, madalas po ito yung mangyayaring puro kapalpakan, puro pagkakamali. Sapagkat nagduel tayo sa sarili nating lakas. Pero kapag nagduel tayo sa Diyos, may magagawa po tayo. No? Ang pinaka nagrema sa atin sa akin po dito sa pagbabasa ko ay yung verse 12 and 17. Basahin ko po sa inyo yung verse 12. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Sa English, ESV version, sabi dito, so teach us to remember our days,
that we may get a heart of wisdom. No? Sa 70 naman, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. And sa English version, sa ESV, let your favor of the Lord, our God, be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng ating sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Una pong bagay, dalawa lang po ang ibabahagi ko sa inyo. The first thing we need to remember, as dahil tayo ay limitado lang sa maraming bagay at limitado sa oras na meron tayo, let us pray for wisdom. No? Sabi doon, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Yung karunungan. Dahil limitado lang yung oras natin, kailangan natin ng karunungan mula sa ating Panginoon. No? Hindi tayo dapat magdunong-dunungan. Sapagkat kung tayo ay magdudunong-dunungan, palagi itong hahantong sa kapalpakan. At kung minsan, bukod sa kapalpakan, pagkasawi sa maraming bagay ang hatid nito sa atin. No? Kaya para hindi tayo magkamali, humingi tayo ng wisdom sa Diyos. Para hindi tayo magmadali, humingi tayo ng wisdom sa Diyos. Yun lang po yung purpose kung bakit tayo hihingi ng wisdom sa ating Panginoon. At yun talaga yung dapat nating gawin. Every time we live our lives, dahil ito ay limitado lang, humingi tayo ng wisdom sa Diyos para hindi tayo magkamali at hindi tayo magmadali sa buhay. No? Kailangan natin ng wisdom at ng karunungan na yon galing sa Kanya. Sapagkat kung wala ang wisdom galing sa ating Panginoon, madalas po tayong magkakamali. No? Para rin magamit natin yung buhay natin nang naaayon sa Kanya. Mailayo natin yung buhay natin sa paggawa ng kasalanan. Remember, si Moses po, mula verses 3 hanggang 10, humihingi po siya ng mercy sa ating Panginoon. Why? Kasi nagkasala ang marami sa kanila laban sa Diyos. No? Dahil wala silang karunungan at yun po ang mangyayari sa atin. Every time na tayo ay hindi humihingi ng karunungan sa Diyos, madalas tayong magkakamali. At yung pagkakamali po na iyon, mga kapatid, iyon po ay magiging pagkakasala laban sa Diyos. Kaya kung minsan, madali tayong gumawa ng kasalanan. Kasi wala tayong karunungan sa Diyos. Ang meron tayo karunungan ng mundo. Kaya nagkakaroon tayo ng exit point na gumawa ng kasalanan at maging hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon. Magtataka ka, napakadali mo na lang gawin yung dati mong ginagawa because you have the wisdom of this world. Wala kayong wisdom ng ating Panginoon. Magtataka ka kung bakit yung isang Kristiyano na dati kay lalim-lalim bakit ginagawa niya na yung dati niyang ginagawa. Simply because hindi na siya nagde-dwell sa wisdom, sa karunungan ng ating Panginoon. Kapatid, let us pray for wisdom that we may get a heart of wisdom, sabi ng verse 12. Yung wisdom na po na yun ay maglilid sa atin para hindi tayo magkamali sa buhay natin. Limitado lang yung oras natin. Gamitin po natin ito sa maayos na paraan, sa tamang paraan, sa paraan na nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya nga kung ikaw, nakikita mo yung sarili mo na konti na lang pala yung ilalagi ko dito, kung ikaw ay 50 years old ngayon, tapos sabi doon, 70 years old lang yung tinatagal at 80 years old. Konti na lang yung panahon. Gamitin po natin yan para sa ating Panginoon. Itapon na po natin yung mga dati nating gawi, mga kapatid. Yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Diyos. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos para hindi tayo magmadali at hindi tayo magkamali. Sabi ng James chapter 1 verse 5, if any one of you lacks in wisdom, you should ask God. We should ask God. No? Kung tayo ay nagkukulang sa karunungan at tayo ay bibigyan ng karunungan ng Diyos. Pangalawa, let us pray for His power. No? Because limitado lang yung oras natin, limitado lang yung lahat ng meron sa atin, dumepende tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat po ang Diyos, He has unlimited power para sa buhay ng bawat isa. Let your favor of the Lord
let the favor of the Lord our God be upon us. 17. Verse 17, and establish the work of our hands. We need God, no? At wala pong tatanggi dito. There's no question about it. Kailangan natin ang Diyos. Amen? Kailangan mo ang Diyos sa lahat ng gagawin mo. Kailangan mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Kailangan mo ang Diyos araw-araw at segundo ng buhay natin. Amen? You need God and we need God. Wala pong tanong doon. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay sagana. Sagana sa lahat ng kakayahan. No? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, we are able to do things that can glorify Him at mabibless naman yung ibang tao sa paligid natin. No? Let God's power be upon us. Establish the work of our hands. Ayun po yung cry out ni Moses dito sa kanyang prayer sa Psalm 90. Ang dumidepende sa kanyang kapangyarihan at kakayahan ay isang katotohanan na tayo ay limitado sa maraming bagay. At ako po ay naniniwala na sasang-ayon kayo dito. Sapagkat, naalala ko nga kung wala ang Diyos, sigurado, wala ako sa inyong harapan. No? Marami po sa buhay ko ay puro kapalpakan. Marami po akong ginawang kapalpakan sa buhay. Simply because, nagtiwala ako sa sarili ko Pero nung nagtiwala ako sa Diyos, nangyari yung mga bagay na hindi ko inaasahang mangyayari pala. Simple lang naman Huwag tayo magtiwala sa sarili nating kakayahan. Hindi araw-araw, lumapit tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Dumipende tayo sa Kanya at hindi sa sarili nating kakayahan. Mga kapatid, dahil limitado lang yung oras na meron tayo. The right response to our brief life is not fear, but faith. Amen? Ang tamang pagtugon dahil sa kakaunti nating buhay ay hindi pagkatakot, kundi pananampalataya. We ask God for wisdom to live well in the time we have. We ask for His power to establish our work. Because only what is done in His strength will last. Yun lamang ang magtatagal. Ang mga bagay na nagagawa sa pamamagitan ng lakas ng Diyos ay magtatagal sa buhay ng bawat isa sa atin. That's our simple lamang po yung ating devotion ngayon. No? Magtiwala sa kakayahan ng Diyos. Huwag magtiwala sa sariling kakayahan. Sapagkat limitado tayo sa maraming bagay. Limitado yung oras, limitado yung lakas. Manalangin para sa karunungan, para hindi magkamali at hindi madali sa buhay. Manalangin para sa lakas ng Diyos. To establish the work of our hands. Magtatagumpay po ang ministry. Magtatagumpay po tayo sa ministry kung tayo po ay mabubuhay ng nakaayon at nakadepende sa lakas ng ating Panginoon. No? Kagaya ng mga Israelites, nagtagumpay sila sa lahat ng laban nila. Every time na sila ay nakasandig sa ating Panginoon. Pero every time na lumalayo sila sa Diyos, merong discipline na nangyayari. Kaya nga dahil sa limitado lang yung lakas natin, limitado lang yung oras natin, mas lalo tayong kumapit sa Diyos. Mas lalo tayong maniwala sa Kanya. Mas lalo tayong umasa sa kapangyarihan niya. Sapagkat yun po yung dapat nating ginagawa sa buhay natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nadako na sa ating panalangin. And I hope and pray na kahit nasan ka man naroroon, huwag mo kakalimutan na dumepende sa lakas ng ating Diyos. No? Ano man yung gagawin mo ngayong araw, magtatagumpay ka. No? By the way, araw ng kagitingan ngayon. Para sa akin, sa panahon natin ngayon, ang pinakamagigiting na tao, yun ay nananatili sa presensya ng ating Panginoon at nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung ikaw yun, magiting ka. Magandang umaga po sa ating lahat. Let us pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, kami po Panginoon ay nagpupuri at sumasamba sa iyo Panginoon. Salamat sapagkat meron kaming panibagong pagkakataon Panginoon upang gawin yung mga bagay na pinapagawa mo sa aming mga buhay. Upang maglingkod at upang sambahin ka Panginoon. At ipangalandakan sa mga tao na kapaligid sa amin na ikaw ay Diyos, ikaw ay buhay at ikaw ay totoo. Lord, right now, we are asking for your Holy Spirit to empower each one of us na kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin, Lord God, ng kakayahan, Panginoon, na magawa yung mga bagay na hindi namin kaya.
na maging posible sa amin, Panginoon, yung mga bagay na sa amin ay imposible. Lord, establish the work of our hands. Ano man yung gagawin, Panginoon, ng kamay, Panginoon, ng aking mga kapatid, ito po'y magiging matagumpay. Kung ang buhay namin, Panginoon, ay nagkukulang sa karunungan, Panginoon, kayo po ang magbibigay sa amin ng karunungan upang hindi kami magkamali, Panginoon. At magkaroon kami, Lord God, ng karunungang nanggagaling sa inyo upang mapagtagumpayan naman yung mga bagay na hindi pa namin kaya. Lord, right now, I pray for each one of us, Panginoon. Kung meron man sa mga kapatid ko dito na nakikinig, Panginoon, sa kabilang screen, na dumadanas, Panginoon, ng samot-saring pagsubok sa kanilang buhay, Panginoon, pagpalain niyo po sila ng kalakasan. Establish the work of their hands, Panginoon. Kagaya po ng panalangin ni Moses, ay magiging matagumpay, Panginoon, ang buhay po nila. Naniniwala, O Lord God, na sasamahan niyo po sila. Dahil yun po yung pangako mo, Panginoon. Ang sabi mo sa iyong salita, lumakad man kami sa pinakailalim ng tubig, Panginoon, ng karagatan na hindi kami malulunod. Lumakad man kami sa apoy, hindi kami masusunog, Panginoon, sapagkat kasama ka namin. Lord, right now I pray na samahan niyo po ang bawat isa sa amin na dumadaan sa iba't ibang klase ng pagsubok. Huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon, at huwag niyo po kaming iwanan. At Lord God, right now, naniniwala rin po ako, Lord God, sa mga kapatid ko na mayroong mga karamdaman ang kagalingan, Panginoon, ay palagi niyo po yung pagkakaloob sa kanila. Palagi niyo po, Panginoon, ipaparana sa kanila ang unlimited power, Panginoon, ng inyong mga kamay. Panginoon, sapagkat alam ko po, Lord God, na hindi maigsi ang iyong kamay upang hindi abutin, Panginoon, ang mga kapatid po namin na dumaranas, Panginoon, ng mga karamdaman. O Diyos, patuloy po kaming naniniwala sa iyo. Patuloy po kami, Panginoon, na naglilingkod, Panginoon, at maglilingkod para sa iyo, Panginoon. Turuan niyo po kami araw-araw. Huwag niyo po kami, Panginoon, kakasawaan, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa pamamagitan ng iyong biyaya at kapangyarihan ay magagawa po namin, Panginoon, ang mga bagay na naaayon lamang sa inyong kalooban. O Diyos, ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinapapurihan. At Lord God, I pray na maging matagumpay, Panginoon, yung nalalapit po naming family camp sa May 1 hanggang 3, Lord God. Naniniwala po ako, by your power alone, we can do this, Panginoon. At naniniwala rin kami, Panginoon, na ang bawat pamilya na a-attend dito, ang bawat mga kabataan na a-attend dito ay magkakaroon ng buhay, Panginoon, na nagbago. Buhay, Panginoon, na tanging si Kristo lamang ang nasa sentro. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pinakamatamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ulit, good morning po sa ating lahat. Pagpapala po mula sa ating Panginoon. God bless po.